Ang title ng topic natin for today is The Signboard. Spirit-led. Spirit-led pa rin tayo. Okay, so, excited na ba ang lahat? Mag-seatbelt, kasi signboard yan nakalagay niyan, lilipad tayo. Lilipad tayo. Magta-travel tayo. Okay, magta-travel tayo kasi dapat pag nag-travel tayo, tama yung signboard na sinakyan natin. Baka mamaya mali. Okay, yun. O, sino sa inyo ang mahilig mag-commute? Naranasan nyo na ba ang maligaw kayo? Okay. Hindi. Ako naranasan ko na rin maligaw. Okay, mali pala yung sinakyan ko. Hindi nagbasa. Okay, so mali pala yung signboard ng sinasakyan natin. Okay, siyempre minsan, nature na natin yung maninisi pa tayo ng driver. Samantalang tayo naman ang mali. Okay, hindi tayo nagbabasa ng signboard. Mali-mali pala yung sinakyan natin. Okay, so sabi dito, minsan pala dumadaan sa dati nitong ruta, kaya ang ending wow mali. So ano nga ba ang kaugnayan nito sa ating buhay Kristiyano? So, pinamagatan dito ang signboard. So anong kaugnayan nito na signboard na ito sa ating buhay Kristiyano? Sa our passage for today is nasa Efeso chapter 4 verse 29 to 32. Sabi dito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. At huwag na ninyong saktahan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo itutubusin pagdating ng takdang araw. Ano daw yung banal na Espiritu? Tatak natin. Tatak na tayo ay tutubusin ng Diyos pagdating ng takdang araw. Okay? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob at puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ni Christ dahil ng Diyos dahil kay Kristo. Okay, amen, hallelujah. Sino nga ba si banal na Espiritu? Ito pala ang tatak natin ng Diyos o palatandaan niya na tayo ay tutubusin pagdating ng paghukom, pagdating ng takdang araw, tayo ay tutubusin. Ito pala ay selyo natin. Selyo o tanda. Di ba minsan nagpapatato pa yung iba para mayroong tanda? Ano? Yung banal na Espiritu pala, ito yung ating tanda na tayo tagalangit. So nakikita yan dyan, nagliliwanag yan in spiritual world, yung tatak mo. Na may banal kang Espiritu, nagliliwanag ka. So, ang mundong ito, pag titingnan mo yung spiritual realm, sobrang dilim, parang color black. Okay? Sobrang dilim. Ngayon, kung may banal na Espiritu ka, ikaw lang ang tanging makikita. Kasi nagliliwanag ka. Okay? So, yung mga tao na kasama mong naglalakad na walang banal na Espiritu, hindi mo rin yan halos makita. Kasi madilim yan. In spiritual realm, makikita mo yan, mga itim din yan, mga kulay itim din yan. So, ikaw na mayroong kang banal na Espiritu, ikaw lang ang makikita sa gitna ng dilim. Dahil nagliliwanag ka. Kaya nga, target ka ni Satanas kapag ka mayroong kang banal na Espiritu. Kasi kitang-kita ka na ikaw ay hindi niya kakampi. Okay? Kaya, minsan yung mga Kristiyano, kapag napahinaan ang pananalangin, tatalunin kayo ni Satanas. Kaya kayo, lagi kayo sinasabihan, manalangin kayo ng manalangin, magbasa kayo ng magbasa ng Bible para hindi kayo matalo ni Satanas. Kasi mayroon na kayong banal na Espiritu, nagliliwanag na kayo sa gitna ng kadiliman, kitang-kita na kayo at ang pamilya ninyo ni Satanas. Okay? Kaya nga yung iba minsan namamatayan pa ng mga mahal nila sa buhay. Kung hindi man ikaw ang maatake ni Satanas, yung mga mahal mo sa buhay ang maatake niya. Kasi alam ni Satanas na hindi kanya kakampi. Alam ni Satanas na kalaban ka niya. Okay? Kaya nga tayo ng mga Kristiyano, dapat puspusan tayo sa pagiging banal. Okay, wag tayo mananatiling lukewarm. Kasi pag nanatili tayong lukewarm, aatakihin tayo sa Satanas, hindi tayo makakalaban. Kawawa ang mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sila yung tatargetin din. So kaya, ini-encourage ko ang bawat isa na dapat yung mga mahal natin sa buhay, maakay din natin sa Panginoon. Para sila rin mismo ay mayroong protection. Okay, so nagigets ba ng bawat isa? Ito yung bagay na minsan, di ba? So minsan sa ating pagtakbo or journey natin sa Christian life, minsan akala
tama na ang ating nilalakaran. Okay? Akala natin, tama na ang signboard ng ating nasakyan. Marami sa atin na nagsasabi, ay dito na ako lumaki. Dito na ako nag-iisip. Kaya ito na yung aking paniniwala. Hindi ko napapalitan yung aking paniniwala. Diba? Minsan ganun, sarado kandado. Pero at the end of the day, wow, mali. Okay? Wow, mali pala at the end of the day. Kasi hindi ka naghahanap ng katotohanan. So wala tayong kamalay-malay na mali pala ang signboard na ating sinakyan. Wala tayong kamalay-malay, mali pala ang batayan natin sa kaligtasan. Diba? Minsan may iba, masyadong relihiyoso. Mula doon hanggang doon, nagluluhod. Pero wala talaga sa kanya yung banal na espiritu na siyang susi sa kalangitan. Ang banal na espiritu ang tanging susi lamang natin o passport natin sa langit. Kahit ano pa ang pagiging devoto mo dyan o relihiyoso mo dyan, kung wala ang pag-ibig ni Kristo sa puso mo na makikita sa mga gawa mo, useless pa rin ang lahat ng mga ginagawa mo. Ang mangyayari sa'yo, wow, mali. Okay? Mawawawali ka at the end of the day. Kasi akala mo, nagsilbi ka, naglingkod ka sa Panginoon ng buong puso mo. Pero hindi pala yun ang nakaangkla sa salita ng Diyos na dapat mong gawin. Okay, minsan, sasabihin natin, yung may sarili tayo, may sarili tayong desisyon, may sarili tayong paniniwala, may sarili tayong pero hindi naman accredited sa langit yung paniniwala natin. Useless, ibabasura yan. Kailangan nakaangkla ang paniniwala mo sa kung ano ang ibinabang batas ng langit. Ano ba yung batas na ibinaba ng langit? Para sundin ang mga tao, dapat doon tayo nakaangkla. Kasi kung hindi tayo nakaangkla sa batas ng langit na ibinigay sa atin, lalakad tayo na may sarili tayong batas. Pagdating mo doon, kay San Pedro pa lang, wala na, bagsa ka na. Diba? Halimbawa, pumunta ka sa ibang bansa, ang pinaiiral mong batas ay batas sa Pilipinas. Na kahit magtapong ka kahit saan ng basura, okay lang. Kasi yan naman ang batas sa Pilipinas. Pumunta ka sa ibang bansa, in-apply mo yung batas mo doon, yung sarili mong batas. Wala, umuli ka kaagad. Kasi bawal kung magtapo ng basura kung saan-saan. Diba? So nagigas pa ng bawat isa. Dapat kung ano yung batas na ibigay sa atin ng Diyos, doon tayo aangkla. Huwag tayong gagawa ng sarili nating batas, ng sarili nating paniniwala, mga tradisyon, na hindi naman nagmula sa banal na espiritu. Okay, mga tradisyon, mga nuno sa punso, mga kung ano-anong Diyos-Diyosan. Hindi yan ang itinalaga ng Diyos, kasusuklaman lang tayo ng Panginoon kapag hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban. Okay, sabi dito, the Holy Spirit is our mark, the evidence that we are a residents of heaven. So ang tanong, mayroon ka bang banal na espiritu? Baka yung mayroon ka bang banal na espiritu, lumuluha naman. Di ba, minsan tinanggap na natin yung banal na espiritu, pero dinadala natin sila sa chismisan. Dinadala natin, hindi nature ng banal na espiritu yun eh. Ang nature ng banal na espiritu is magpakabanal tayo. So para kasi ang isda, tinanggal mo sa tubig, dinala mo sa lupa, mamamatay yan. Kasi hindi niya yung nature. Ang nature niya is sa tubig. Okay, so ang nature naman ng banal na espiritu is banal, kaya nga banal na espiritu. So ngayon na tinanggap mo ang banal na espiritu, kailangan sikapin mo naman na matanggal yung mga masasamang nasa ng laman. Kailangan matanggal yun dahil magdudusa ang banal na espiritu sa loob mo. Iiyak siya, mag-grieve siya. Kasi hindi niya nature yun. Okay? Hindi niya nature yung mga ginagawa natin. So dahil hindi tayo nagbasa ng Biblia, basta lang tayo sakay ng sakay na hindi natin pinasa ang signboard, ano nga ba ang nakasaal sa Biblia na sinasabi ni Jesus? Sabi dito sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus lang pala ang daan patungo sa langit. Walang ibang daan kundi si Jesus lang. Hindi relihiyon, hindi Diyos-Diyosan, hindi kahit na ano pa man, kundi si Yesu Cristo lang. So saan natin matatagpuan si Yesu Cristo? Baka mamaya hanap na naman tayo ng hanap. Si Yesu Cristo ay ang mismong Word of God. Lahat ng mga Bible verse na nakasulat sa Bible, yan si Jesus. Katawan niya ni Jesus, siya mismo yan. Dahil nakasulat sa John 1:1, in the beginning, the Word was with God. In the Word was God. In John 1:14, ang sabi doon, the Word become flesh. So yung Word na nasa Bible, yung salita na nasa Bible, yun si Yesu Cristo. So kaya kung nakaangkla tayo sa mga salita na nasa Biblia, yun ang batayan
pananampalataya natin. Yun ang ruler natin sa pagtahak natin sa buhay na ito. Sa bawat desisyon, tatanungin natin ang Diyos. Tatanungin natin ang Biblia. Tatanungin natin si Yesu Cristo sa ating panalangin. Lord, tama ba itong gagawin ko? Hindi tayo maliligaw ng landas kasi lagi tayong nagtatanong sa Panginoon. Okay? Lagi tayo nagtatanong sa Panginoon. Sabi dito, walang rewind. Walang rewind sa buhay. Once na mali yung direksyon na tinahak mo, wala nang balikan. Yun ang problema eh. Kasi ang dami sa impyerno na humihingi ng one more chance. Pero tayo, bilyon-bilyon yung chance natin nandito tayo sa mundo para itama yung ating pagkakamali. Okay? Pero ang nangyayari minsan, sinasayang natin. Okay? Sinasayang natin yung mga chance na yun. Samantalang yung nandun sa impyerno, nagbe-beg sila sa Panginoon, one more chance ng Lord, babalik ako sa lupa para lang itama yung aking buhay. Para hindi ako mapunta sa napakainit na lugar na ito. Pero, the end na. Sarado na. Ang impyerno ay walang exit. Meron lang siyang malawak na entrance. Pero wala siyang exit. Diba? Billion years, nandun ka pa rin. Inuuod, balik-balik sa iyong mga mata sa tenga. Diba? Billion years, balik-balik yun. Yung uod na yung malalaki. Yun, magsusukutan yun sa buong katawan mo. Habang sinusunog ka doon, may kahit ilang minuto walang pahinga, may kahit ilang minuto walang pahinga doon sa sobrang sakit, sa sobrang yung lungkot mo grabe, kasi naaalala mo yung mga mahal mo sa buhay. Hindi tatanggalin ang mga alaala mo. Hindi matatanggal yan. Kaya mga kapatid, magpanahon para mag-check tayo, mag-isip tayo. Dahil ang impyerno ay hindi yan nilikha ng Diyos para sa mga tao, nilikha niya yan para sa diablo. Pero dahil sinusunod natin ang tawag ng ating laman na siyang inspired by the devil, ito kasing flesh natin at saka itong isip natin, inspired by the devil yan. Kapag sinusunod natin yan, mapupunta talaga tayo kung saan nakatira sa impyerno, si Satanas. Kasi sinusunod natin kung ano yung mga nasa ng ating laman. Ayun, sabi dito sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Sabi niya, wag mo daw paluluhain. Ngayon, itanong natin sa ating banal na espiritu, kumusta ka dyan sa loob ko? Diba? Kumusta ka dyan sa loob ko? Baka mamaya sinasama mo sa mga masasamang ginagawa. Okay? Masasamang mga pag-iisip. Mahahalay na mga pag-iisip. Ayan, baka sinasama natin ang banal na espiritu sa ganun. Hindi naman natin pwedeng hubarin ang banal na espiritu. Pag tinanggap natin yan, oh Lord, hubarin muna kita. Kasi mangangalunya muna ko ngayon. Hindi naman po pwede yung ganun eh. So, maisasama mo siya sa ganung nature. Kapag ka may ginagawa pa tayong ganun. Ito, sabi dito, posible ba na malayo tayo ng gusto sa Diyos at hindi na natin marinig pa ang banal na espiritu ng ating tinanggap? Sabi sa Lucas chapter 11 verse 24 to 26, kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay, kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong mas masasama pa kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa sa dati ang kalalagayan ng taong iyon. So kaya ito daw yung mangyayari sa mga tao kapag hinayaan natin na ang ating sarili ay hindi natin pinifeed ng salita ng Diyos. Papasukan para tayo ng masamang espiritu. At hindi lang isa, 7 na mas masasama pa. So ayun, diba, tumanggap na tayo, tapos hindi natin pinapakain, so manghihina yung mga nating espiritu. Di ba? Mapapalay yung tayo, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. So ang ibig sabihin nito, ngayon na nakatanggap na tayo ng banal na espiritu, ay dapat sundin natin ang tama ang idinidikta niya sa atin. Huwag natin siyang baliwalain to the point na pinapaiyak natin siya at pinagdadalamhati natin siya. Sa tuwing may maiisip tayong negatibong bagay, hindi ito mula sa Kanya, kaya magdasal agad tayo. Naalisin sa isip natin ang maling pag-iisip na ito dahil ayaw natin masasaktan ng kalooban niya. Hindi makakakilos ang Diyos sa ating buhay hanggat hindi natin pinapayagan o hinihiling sa Kanya na siya dapat ang masunod sa ating buhay at hindi ang ating emosyon. Okay, so ang ating emosyon at ang ating emosyon at ang ating isip, yan ang pagkatao ng ating kaluluwa.
Okay? Tapos yung ating flesh. So, sa mga oras ito, kukuha ko ng ng artista. Okay, 3. Sino kukunin kong artista? Kayo na lang. Ikaw na lang, dali. Tayo dito, tayo. Dali. Artista. 3 kayo, 3. 3, isa pa. Halika dito, Chico. Ay, hindi ako si Ay, Chico. Chico. Ayan. Ayun si Blair. Hindi yan marunong si Ben. Ayan, nakikita kayo dyan. Ayan, 3 sila. Okay, 3 sila. Ayan, papakita natin. I-illustrate natin. Blair, wag ka ba ikay Blair? I-illustrate natin. Dito, malalaman natin dito kung sino ang nagda-driver sa buhay natin. So, malalaman natin kung tama ba ang driver sa buhay natin. Okay? Ito, si katawang lupa, si flesh. Ito naman, si soul, yung kaluluwa. Ito naman, si spirit. Okay, si spirit ito. Ito si spirit, wala tong ibang gusto, kundi ang gusto ng banal na espiritu. Ito ang pagkatao nito, yan ang tunay na pagkatao natin, yung banal na espiritu, ay yung espiritu na to. So ang kakampi nito, ako yung Holy Spirit. Ang kakampi nito, yung Holy Spirit. Kaya ang gusto nito, ang gagawin ng ating espiritu, ang gusto niya, yung gusto ng Panginoon. Tapos ito naman si flesh, ang gusto naman ni flesh, yung mapasarap yung buhay niya kasi nakikinig siya sa taning ni Satanas. Okay? Kasi siya ang nakakaramdam ng sakit, ng yung mga hapdi, ng emosyon. Ito naman nakakaramdam ng emosyon. Uy, in love ako doon kahit mali. Ito naman si soul. Yung isip. Okay? Yung isip at saka yung puso. Yan siya na. Kaya ang magkakampi, itong dalawa ang magkakampi yan lagi. Okay, halimbawa, hindi pa natin tinatanggap yung, hindi natin pinagagana yung banal na espiritu. So ang mangyayari, upo ka bo. Ayan. Hindi pa natin ayaw kong gumana yung ang gusto mo, yung gusto mo lang na kagustuhan, ang gagana. So ang driver sa buhay mo ito, yung flesh mo. Okay? Yung ang gusto ng flesh gusto mo doon maglalandi. Kasama yan. Gusto man nito. Ngayon, nag-grip, nalulungkot, so sasabay. Sige, sama kayo, lakad. So, lakad, pati yung lalakad sila. So, ikot-ikot na kayo. Pero ikaw ang driver, yung flesh. Yan, yung flesh. Susunod kayo, sunod. Nahuli na yung flesh. Yan, nasa gitna lang lagi yung soul. Okay, lakad kayo. Sige, lakad. Ayan. Kumbaga, lumalakad ka sa buhay mo na ang nagdadrive yung flesh. Okay? Itong flesh na to, inspired by the devil. Itong ating nakawang lupa. Okay? Ito naman, naniniwala naman ito dito sa flesh. Kasi ito nakakaramdam So, inspired by the devil, kaya nga, itong soul na ito mapaparusahan kapag sunod ng sunod kay flesh. Okay? So ngayon, dahil ito si spirit, walang magawa. Dahil nga, ang gusto niya, si flesh ang magdadrive. Ngayon, kapag ka nagdesisyon ito si soul, nagdesisyon siya, natatanggapin ko ang banal na espiritu, at ang gusto ko siya ang magdadrive. Kailangan yung isip niya, yung puso niya, magdedesisyon. Magdedesisyon siya, ay ikaw na ang mag-drive. Ikaw na. Kasi ang susundin nito ni Spirit, yung banal na espiritu. Okay? So yung banal na espiritu, sasabihin nito ni kaluluwa, ni isip mo, ni puso mo, ang gusto ko na magmaneho sa buhay ko ay si Spirit. So si Spirit naman, ang gusto niyan, mag-attend sa Bible study, gumawa ng mabuti, magmahal ng tapat. Yan ang mga gusto ni Spirit. Okay? Yung mga gusto ni Lord. Kaya ang gagawin nito ni Soul, susunod siya dito. Kaya ang mangyayari, si Flesh naman, wala siyang magawa, nanghihina siya. Nanghihina siya. Ito naman ang tumaas. Ito naman yun. Baba. Ayun. Siya na ang naghahari. Wala na silang magawa. Pag sinabi ni Spirit, magbabasa ako ngayon ng Bible. Wala silang magawa, magbabasa pa rin talaga siya ng Bible. Okay? Kasi ang nagdadrive, ang pinaghahari niya ay ang banal na espiritu. Okay? So ngayon, susunod silang dalawa. Okay? Saan sila pupunta? Di ba sa langit? Kasi ang nagdadrive ay ang banal na espiritu. Ngayon, kapag hindi nagdesisyon ito, si soul, si isip, si puso, kailangan kasi ng desisyon. Ang gusto ko na magdadrive ay ang banal na espiritu, ang spirit. Pero kapag hindi siya nagdesisyon kasi nasasarapan siya, ay masarap maglandi, masarap magpabutaw-butaw, masarap
Di ba? Minsan gusto niya yun eh. Kasi nararamdaman natin yung emotion, yung flesh, di ba? Ayun. Kaya ang gusto niya na magmaneho, yung flesh. O, kaya ang papunta yung flesh sa, sa impyerno. Kasi inspired by the devil, yung ating mga flesh. Kaya di ba minsan pinagpapasting tayo para manahimik ka flesh. Hindi ikaw ang dapat na magdadrive. Okay? Kaya di ba pinapasakitan natin yung ating flesh? Ginugutom natin. Ginugutom yan. Na lalo yung mga nag-ano, ginugutom yan para hindi siya maghari. Dapat ang maghahari ay ang banal na spirito. Okay? Best actress na kayo. Makakaupo na kayo. I hope na may natutunan kayo. Okay, palapakan natin si Lord. Okay? Okay, so ngayon kapag ka ang banal na espiritu, ang ating espiritu ang naghahari, sigurado na ang marka ng banal na espiritu ay nananatili sa atin. Okay, ang marka ng banal na espiritu ay nananatili sa atin kapag ang nagdadrive sa ating buhay ang banal na espiritu. So malalaman mo yan, yung mga dati mong gusto. Kapag ang nagdadrive na sa buhay mo ay ang espiritu, malalaman mo yan na you are led by the Spirit. Kasi wala ka ng gana dun sa dati mong mga gusto. Halimbawa, ang dati mong mga gusto ay lagi ka na lang makikipaglandian, lagi ka na lang makikipagchismisan, lagi ka na lang, alam mo yung makikipag-away. Mawawala na yun. Mawawalan ka na ng gana dun. Ang mapupunan na ng gana ka doon sa mga salita ng Diyos. Magpapakabanal ka na. Kasi kumbaga parang yun ang yung gusto mong gawin. Okay? Kapag yun ang palatandaan na ikaw ay led by the Holy Spirit. So, sabi dito, matapos natin, ano nga ba ang pwedeng mangyari sa isang tao kapag nagpatuloy siya sa kasalanan at binaliwala niya ang banal na espiritu? Okay? Kapag tinag-grade natin yung banal na espiritu natin tinanggap. Kasi siyempre, habang si flesh pa rin ang namumuno, malungkot si Holy Spirit, malungkot siya. Kasi hindi niya yung nature eh. Okay? Yung pinupuntahan ni flesh, hindi niya yung nature. So malulungkot siya na malulungkot. So sabi dito, ano nga ba ang pwedeng mangyari sa isang tao kapag nagpatuloy siya sa kasalanan at binaliwala niya ang banal na espiritu? Ayon sa Hebreo chapter 10 verse 26 to 27, sabi ng salita ng Panginoon, matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may iaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Okay? Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So wala nang natitira pa hain para sa ikapagpapatawad nating kasalanan. Malinaw ang Bible. Kasi hindi na muling bababa ang Panginoon Jesucristo para ipako siya at gustahin ng mga tao sa krus ng Kalbaryo. Hindi na siya paulit-ulit pa na magdudusa para lang sa atin. So ngayon dapat tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng banal na espiritu. Kasi once na naabutan ka dyan, minsan ang kamatayan hindi mo masabing biglaan. Naabutan ka dyan, hindi ka nakahingi ng tawad, hindi ka nakapagbago buhay, hindi ka nakapagsisi. Billion years, nandun ka pa rin sa impyerno. Walang exit doon. Kaya nga, di ba, gano'n na lang yung mga missionary, yung mga nakikita nyo sa daan na nagpipreach. Kahit mga bata, nagpipreach sila. Kasi seryoso ang impyerno. Seryoso ang Panginoon. Seryoso ang Panginoon. Yan, di ba? Hindi kasi biro-biro, hindi kasi biro ang impyerno. Kaya nakita nyo, kahit inaano sila, sinasampal sila, di ba may mga masasamang tao, yung nagpipreach sa daan, sinasampal nila, inahambalos nila, inaano pa ng pulis, di ba? Pinapakulong. Di ba? Nagtitiis sila kasi alang-alang sa mga tao para maligtas ang mga tao. Ganun ka tindi. So it means wala na natitira pang handog para sa iaalay kasi isang beses lang si Jesus Christ na mag-aalay ng kanyang dugo. So kaya mga kapatid, napakadelikado, tinanggap na natin ang salita ng Diyos, nakarinig na tayo ng salita ng Diyos, at magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala na natitira pang hain para sa atin. Wala na natitira pang hain para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya wag na tayong magmatigas pa, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, wag na nating abutin na malayo tayo ng husto sa banal na espiritu dahil sa ating pagpapatuloy sa kasalanan. Kung kinukumpik tayo ng banal na espiritu na sumunod, tayo ay sumunod na.